Isang magandang araw sa inyo Sir Will at sa masugid ninyong mga tagapakinig. Kilalanin niyo po ako sa pangalang Alvin, 22 anyos, walang alam sa mga ganito. Ginagawa pa ang bahay namin noon nung umuwi si Papa ko galing Maynila na may mga kasama siyang barakong lalaki na mga construction worker daw po, sabi ni Papa, mula sa Maynila. Isinama ni Papa ang mga barakong mga lalaki na ito upang tulungan raw kuno po siya sa paggawa at pagtapos ng aming bahay. Dahil tatapusin niya na raw po kuno ang aming bahay sa lalong madaling panahon, Sir Will. Subalit kasabay ng pagtapos ng aming bahay na ito, natapos din po ang pagiging birhen ko, Sir Will. May girlfriend po ako noong mga panahon na ito, Sir Will, subalit bakit po ako ginanon? Isa sa mga barakong lalaki na kasama noon ni Papa ay si Bato. Pangalan niya po talaga ay Brandon, pero Bato po ang tawag sa kanya ni Papa. Batak po kasi ang muscle sa katawan niya, napakamatikas niya na lalaki at moreno po siya. Mabalbon din po siya. Kumpare raw po siya ni Papa sa Maynila, Sir Will, at isinama ni Papa para tapusin raw kuno yung hagdan papunta sa may kwarto ko. Subalit habang tinatrabaho ni Brandon ang hagdan namin noon, nadakip ko po siya patanaw-tanaw sa may kwarto ko na bahagyang nakabukas po ang pinto noon dahil nagigitara po ako. Pagtingin ko po sa kanya, yumuko po siya at diretso trabaho ulit. Ginigiba niya yung hagdan noon, Sir Will, na may mali. Subalit hindi ko akalain na bukod sa hagdan, mayroon pa pala siyang ibang gigibain sa bahay. Kaya pala labis akong natatakot noon sa kanya. Alauna ng gabi noon, si Brandon at si Papa na lang ang natira sa may lamesa sa baba sa may sala. Si Papa ko pumipikit na ang mga mata sa kakainom nila. Bumaba ako para magbuwas doon sa may CR sa baba, malapit sa kusina. Pagdaan ko po sa harapan ni Brandon at ni Papa, nagtaka ako. Si Brandon, masama po ang tingin. Samay pa ako. Napakaputi po kasi ng pa ako, Sir Will, at medyo mabalbon din po ako. Malinis po ako tignan. Hanggang sa bumagsak na nga po si Papa at tuluyang nakatulog sa tabi ni Brandon sa may sala. Nung nasa loob na po ako ng CR, Sir Will, biglang may kumakatok sa pinto at ang lakas. Parang ibig niyang pumasok sa CR kahit hindi pa nga po ako tapos noon. Sa pagmamadali ko, agad kong binuksan ang pinto. Pagbungad ko po sa may pinto, bigla na lamang nasa harapan ko po si Bato, si Brandon, na nakasando noon na itim at naka-boxer short na kulay itim din. Ang seryoso ng mukha niya at parang naglalambing siya. Ewan ko ba sa kanya? At humarang po talaga siya sa may pintuan dahilan upang hindi po ako makadaan doon. Nalilito ako kung aatras ba ako o aabante. Lakas ng tibok ng puso ko noon kung bakit gano'n na lamang ang kumpare ni Papa na si Brandon. Akala ko po talaga, Sir Will, magsi-CR siya, pero bakit humarang siya sa daan at hindi naman siya pumapasok sa may CR? Nasa harapan niya ako. Ano bang ibig sabihin niya noon? Di nagsalita na po ako ng marahan. Malumanay kasi kinakabahan ako. Ganon ba naman ang bisita nyo tapos hindi nyo pa siya lubusang kilala? Sino ba naman ang hindi kakabahan, di ba? At ang sabi ko, Boss, dadaan po ako. Gagamit po ba kayo ng CR? At agad naman po siyang sumagot sa napakalagong na boses na parang kapre. Oo, sana. Gagamit ako kaso ayaw mo ata. Hindi ka umaalis dyan. Ha? Paanong ayaw? Nagmamadali na nga po ako lumabas dito kasi kato kayo ng kato eh. Kahit di pa nga ako tapos. Ito na nga po, daan na kayo. Wika ko po noon, Sir Will, na may panginginig pa sa takot. Ngunit agad siyang pumasok sa CR at nabangga niya ako dahilan kung kaya napabalik po ako sa loob ng CR at andoon na rin siya sa loob. Sa loob-loob ko, bakit nangyayari ito? Mag-uumaga na. Kumaripas ako palabas ng CR, nagtangka akong umalis, subalit bago pa ako makalabas ng CR, ay umakbay po bigla si Brando sa akin kasi lasing na pala siya. Umakbay po siya sa may balikat ko, sabay bulong sa akin ng ganito. Bakit ka natataranta? Bakit ka nagmamadali? Ha? Mabait naman akong tao. Save ka sa akin. Hindi. Wala kasi. Antok na ako eh. Sige na Brandon. Solo mo na itong CR. Gamitin mo na. Aalis na ako. Balik na ako sa kwarto ko. Pwede bang huwag kang mang-akbay? Nakakailang kasi. Heto bang pag-akbay ko sa'yo?
Wala naman ito. Pareho naman tayong lalaki, di ba? Sa parang matutumba na kasi ako eh. Hindi ko kinaya yung pag-inom namin kanina ni Papa mo. Wala namang mali siya to, di ba? Pero bago ka umalis, may gusto akong sabihin sa'yo. Wika po Sir Will ni Brando sa napakalagong na boses. Sige na, sabihin mo na. Ngayon na kasi antok na talaga ako eh. Kailangan ko na makabalik sa kwarto ko. Sige na, sabihin mo na. At sinagot niya Sir Will. At sa sinagot niya Sir Will sa akin, lalo po akong kinabahan. Nakaakbay pa rin siya noon sa akin at ang bigat ng mga braso niya na nararamdaman ko pa noon na parang pinakuluan ng mainit na tubig ang buong katawan niya dahil siguro sa pag-inom nila ni Papa ng matindihan talaga. Pero ang pinagtataka ko, bakit ako? Nagtanong ako ano ba yung sasabihin niya at ganito ang sabi niya. Ano po bang sasabihin niyo? Pwede mo ba akong patulugin sa kwarto mo? Ha? Ikaw po makikitulog sa kwarto ko? Parang hindi po tayo kasya doon kasi maliit lang higaan ko eh. Pang-isahan lang po yung tulugan ko. Ngunit sumagot siya agad ng ganito, Sir Will. Kahit sa sahig mo na lang ako patulugin. Maginaw kasi dito sa baba, sa may sala nyo. Wala pang bintana, di ba? Yung kwarto mo lang kasi ang selyado at hindi maginaw. Ano? Oo. Kwarto ko pa lang po kasi ang natatapos yun ninyo ni Papa eh. Pero opo, kung sa sahig lang naman kayo hihiga, pwede naman po ako doon. Kaso manipis ang kumot ko doon eh. Walang problema sa akin. Kahit manipis ang kumot mo. Basta may katabi ako, hindi na ako giginawin. Wika po niya Sir Will. Walang hiya, may katabi lang daw kuno, hindi na siya giginawin. Parinig ba yun? Alangan tabihan ko siya. Lagot ako sa syota kong babae. Hindi ako tumatabi sa kapwa ko lalaki. Nakakailang yun eh. Bumalikwas ka agad ako sa pagkakaakbay niya sa akin. Nakawala ako sa mga braso niya. Subalit bago ako tuluyang kumaripas paalis sa harapan niya, pinagsabihan ko siya. Pwede ka naman magsabi na hindi na umaakbay. Ba't mo yun ginawa? Uwi ka ako sa harapan niyang prangka. At pangalawang tangka ko na pagsabihan ulit siya na wag na siyang mga akbay, bigla niyang itinakip sa mukha ko ang napakalapad niyang palad na ubod ng gaspang. At hindi niya nga po ako pinagsalita pa. Hindi niya po ako pinapagsalita. Habang nakatakip sa mukha ko ang palad niya at nasasaraduan ang bibig ko, bigla niya akong pinatumba. At natumba naman po ako sa may dibdib niya at napayakap po ako sa kanya ng aksidente. Ang pisngi ko noon ay naririnig ko na ang tibok ng puso niya at ang buong mukha ko. Naamoy ko po noon ang pabango niya. Napakamalambing po niyang tao, Sir Will. Hindi po ako sanay sa mga malambing na tao kasi lalaki po ako, Sir Will. At ang sabi ko, sandali. Ano ba? Ano bang ginagawa mo? Kumpare ka ni Papa, bakit ganito? Hindi ko kaya ang amoy ng pabango mo. Ang tapang at ang lakas ng tibok ng puso mo. Bakit ka kinakabahan? Tanong ko po noon sa kanya, Sir Will. At sumagot po siya bigla ng ganito. Sandali. Huwag ka munang bumalik sa kwarto mo. Pumasok muna tayo dito sa loob ng CR dahil mayroon akong ipapatrabaho sa'yo. Ang malungkot niyang pagkakasabi. Walang hiya. Ipapatrabaho? Sa madaling araw? Siya yung nagtatrabaho dito sa bahay. Tapos may ipapatrabaho siya sa akin. Wika ko po noon sa loob-loob ko. Dito na po ako lalong kinabahan. Muli akong nagtanong noon para na akong alis na talaga kasi Ano ipapatrabaho mo sa akin? Hindi naman ako trabahador ah. Ikaw yung trabahador namin dito sa bahay. Bakit ikaw ang may ipapatrabaho? Saka, bakit dyan sa loob ng CR baliw ka ba? Mag-aalas 2 na ng umaga, matutulog na ako. Aalis na po ako. Ngunit hindi niya ako pinaalis at nakayaka pa rin po ako sa kanya sa maskulado niyang katawan noon. Dito na ako sumigaw noon. Pa! 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 Sir Will, sa pagsigaw ko ng Papa, pagtawag ko po sa pangalan ni Papa upang gisingin siya. Dahil nakayakap nga po ako sa kumpare niya,
na si Bato na si Brandon. Dito na po ako unti-unting pinakawalan ni Brandon noon mula sa pagkakayakap ko po sa kanya. Safe naman po ang pagkakayakap ko noon sa kanya. Wala naman pong masama doon. Ngunit natakot siya bigla dahil si Papa ay tinawag ko. Tulog na tulog noon si Papa sa may sala at hindi nagising sa pagtawag ko sa kanya. Mabuti na lang talaga tinawag kong pangalan ni Papa dahil kung hindi ay ewan ko na lang po. Pero hindi pa dito nagtatapos ang kwento, Sir Will. Pagkabalik ko po sa kwarto ko, nung mabilis kong isinasara ang pinto dahil ayaw ko po talagang patulugin siya doon sa kwarto ko, bigla pong may naipit na kamay. Isang malapad na palad at magasbang na palad ang naipit ng pintuan ng kwarto ko noon. Opo, biglang pumagitna ang kamay niya. Kamay ng construction worker na ito sa may pintuan, dahilan kung kaya naipit ito at hindi ko naisara ng tuluyan ang pinto na yon. Sa lakas ng pagkakaipit sa kamay niya, napasigaw po siya. Napasigaw siya at awang-awa po ako sa kanya. Namula ang kamay niya na iniihipan pa niya noon ng hangin. Kitang-kita ko sa mukha ni Brandon, ni Bato, na nasaktan talaga siya at halos madurog ang mga daliri niya sa palad niya noon, Sir Will. Sa sobrang taranta ko dahil naawa rin naman po ako, pinaupo ko po siya sa mahigaan ko at agad akong kumuha ng bandage noon sa may damitan ko upang itali sa kamay niya. Subalit pagkakuha ko ng pantali at yung pangpahupa ng sakit, pagbalik ko sa may harapan ni Brandon habang nakaupo po siya sa may tulugan ko. Noong kukunin ko na po ang palad niya para bendahan, bigla na lamang po siyang natumba sa akin, Sir Will, at natumba nga po kami sa may sahig. Napahiga po ako sa may sahig noon at nadaganan niya ako at napayakap po siya sa akin. Ang bigat niya, ang tindi pala ng tama sa kanya ng pag-inom nila ni Papa, at doon na po siya nawala ng malay at parang nakatulog na nga po noon. Ito palang kumpare ni Papa. Naramdaman kong pinagpala po siya. Kahit nakatulog na siya, yun talagang naramdaman ko. May naramdaman ako. Kasi para na siya noong isang aparador na natumba sa akin at tulog na tulog. Pagtingin ko sa palad niya na naipit ng pinto, magang-maga po yun. Agad ko siyang binuhat at itinabi sa gilid ng sahig sa may tabi ng tulugan ko. Mabuti at nakaya ko naman siya. At nung nakahiga na siya doon ko na po siya binendahan yung kamay niya. Yung naipit na kamay niya, Sir Will. Subalit bukod pa doon, may umaagaw ng atensyon ko, Sir Will. Habang nakahiga po siya sa may sahig, hindi po kayo maniniwala. May isang nilalang na akong napapansin at talagang nagpapapansin. Di ko pinapansin yun kasi meron din ako nun. Hindi nga lang kagaya nung sa kanya. Ang tindi, Sir Will, nung nagpapapansin na yon. Siguro, kung ikukumpara sa mga hayop sa palayan, para siyang higanting palaka na nagtago sa loob ng damit na pang ibaba upang doon mamahay. Lalaki ako, Sir Will, hindi ako bakla, pero hindi ko maiwasan na hindi yun mapansin. Ang namamahay doon, sa loob-loob ko, sana all. Sana ganyan rin ang sa akin. Ang swerte naman ni Brandon. Bukod siyang pinagpala talaga sa lahat at binendahan ko na ang kamay niya noon upang bahagyang mabawasan ang sakit na nararamdaman niya. Ngunit habang nagbebenda ako sa kamay niya, bigla niyang kinuha ang kamay ko, ang isang kamay ko, at ipinahuli niya sa akin yung palaka, Sir Will, doon sa palayan. At nahuli ko naman po ang palaka na yon. Tag-ulan na kasi noon, maraming palaka sa bukid. Ngunit dahil hindi ako sanay manghuli ng palaka, ang palakang nahuli ko ay agad kong binitawan at pinakawalan ko sa madamo nitong tirahan sa gubat na yon dahil yung palaka na yun, Sir Will, parang umaapoy siya talaga. Ewan ko ba sa palaka na yon na nasa madamong lugar. Napaso ako talaga kasi hindi po talaga ako bakla, Sir Will. Agad akong tumakbo at pumunta ako sa may bintana ng kwarto ko. Inihipan ko ang kamay ko kasi napaso ito.
Hindi literal na napaso ang ibig kong sabihin, Sir Will, kundi hindi talaga ako bakla para manghuli ng palaka na ipinahuli sa akin ni Brando noon. Siguro kung bading ang manghuhuli ng palaka sa bukid, pwede. Kaso ako nandidiri talaga ako. Bakit ganun si Brandon ang bato na ito? Bakit madamo ang tirahan ng palaka na yon na ipinahuli niya sa akin? At bakit ako? Akala ba ni Brandon bading ako? Ganito ba ako kalamya, tignan, Sir Will, upang mapagkamalan niyang bading? Ibang klaseng palaka ang namamahay sa madamo na lugar na yon. At ang mga damo na yon kulay itim. Isang uri ng hayop na isa lang ang mata. Parang napasma pa. Dahil para siyang ang daming varicose vein na nakapulupot sa kanya. Ewan ko na lang ilang taon na bang hayop na yun na ipinahuli sa akin ni Brando. Hayop niya. Siguro mga 38 anyos na itong si Brando na ito. Kasi ako 22 anyos pa lang, hindi naman ganun ang itsura ng sa akin, Sir Will. Nag-iisip ako sa may bintana noon kung bakit umabot ako sa ganun na ipinahuli sa akin ng palaka na yun. Lumingon ako kay Brando na tulog noon, ngunit ang mga labi niyang manipis ay parang nakangiti sa akin at ang kamay niyang naipit ng pinto ay andoon sa hayop na yun, natutulog sa madamo na lugar. Nahuli ng kamay niya yung hayop na yun na nasa may madamong lugar. Ang mga maitim na damo. Anong klasong tao ba itong si Brandon? May pagkabakla ba siya? Pero hindi eh. Sa pagtatrabaho niya dito sa bahay namin, never ko siyang nakita na may pagkamalamya o pagkabakla, Sir Will. Isa lang ang nadiscover ko sa kanya. Nabihiyaan talaga siya. Hindi tulad ko na hindi naman. Sa loob-loob ko noon, baka o kahaw lang talaga siya sa pagmamahal. Kawawa naman talaga siya. Baka nagawa niya lang yun sa akin kanina kasi akala niya mapagbigay ako. At dahil sa awa na nararamdaman ko habang tulala ako sa kanya. Makalipas ang ilang segundo, lumapit ako sa tabi niya. Umupo ako sa may gilid niya at nilagyan ko ng una ng batok niya. Kinumutan ko siya, subalit may nagpapapansin talaga, Sir Will. May tumatalon-talon na palaka doon sa madamo na lugar na yun. Agad akong tumalikod at tumanaw ako sa bintana dahil hindi ko kaya makita ang hayop na yun. Bakit ganyan yun? Kulang talaga sa aruga. May asawa ka na ba? May syota ka na ba? Mga tanong ko sa loob-loob ko. Bakit ka ganyan, Brandon? Ipinapakita mo bang pagiging uhaw mo? Ilang segundo lang bigla akong bumagsak sa sahig at pagtingin ko sa kisame si Brandon pala. Hinila niya ako at napayakap na lang po ako sa kanya. At doon sa may tagiliran ko may nagpapapansin po, Sir Will. At Sir Will, wala na. Ang lalaki na si Brandon ay kulang nga talaga sa pagmamahal at ako talagang nakita niya at niyakap niya po ako. Ang pagmamahal na yon ang nagtulak sa kanya upang tuluyan niya po akong mahuli. Biglang may humalik sa pisngi ko. Hinalikan na pala ako ni Brandon at nag-kiss siya sa may pisngi ko at bumulong pa ng ganitong sabi niya. Alam ko na lalaki ka, Alvin, pero sana pagbigyan mo ako kahit ngayon lang. Habang tulala ako sa kisame at naririnig kong mga sinasabi niya, sumagot ako. Oo na. Huwag na huwag itong makakaabot kay Papa. Pag ito nilaman ni Papa at ng syota ako, sinasabi ko sa'yo, Brandon. Katapusan ko na. Hindi ito malalaman ni Papa mo, ang kumpare ko. Basta dalhin mo ako sa paraiso ngayon. 38 anyos na ako, subalit wala pa rin nagkakagusto sa akin. Walang nagmamahal sa akin kahit babae. Ikaw ang pinakaunang nagparamdam sa akin ng ganitong pagmamahal sa matagal na panahon na nabubuhay ako dito sa mundo. Baliw! Bakit ako? Lalaki ako. Dahil ikaw lang talaga ang nakita ko sa buong buhay ko na mabait sa akin. Mula nung dumating ako dito kahapon sa bahay niyo, di ba ang bait mo sa akin? Palagi mo akong pinapainom ng juice, dinadala ng pagkain. Na-attract ako sa'yo. Ngayon ko lang ito naramdaman. Sige na, dalhin mo na ako sa paraiso. Ikaw ang bumiyag sa akin sa matagal kong natutulog na puso. Kaya sana pagbigyan mo na ako. Ngayon lang naman ito, Alvin. At matapos ang sinabi niya na yan, Sir Will, wala na, nagdilim ang paligid. Nag lips to lips kami ni Brandon. Nag-kiss kami.
At ang pagmamahal na sinasabi ni Brandon na matagal niyang walang napagbibigyan, sa akin niya po ibinigay. Wala na akong nagawa noon, Sir Will, kundi isuko ang lahat ng ako sa kanya. Swerte niya, nakatagpo siya ng kagaya ko. Hindi bakla, pero bahala na at wala na. Makalipas ang 15 minuto, pagmulat ko ng mata ko matapos naming pumunta sa paraiso, si Brandon ay natutulog na lang sa may ibabaw ng dibdib ko. Pagod na pagod po siya at napakapayapa ng mukha niya. Kontento na raw po siya kuno sa binigay kong pagmamahal sa kanya. Wika niya habang nakatingin po siya sa may mata ko. Ako naman dahan-dahan naman akong umalis at nilipat ko ang pisngi niya sa may unan. Dahil tumawag noong umaga na yun ng girlfriend ko, umaga na pala. Nasa lubong ko pa si Papa at hinahanap si Brandon dahil maaga raw silang tatapusin ang hagdan. Hayun, yun po ang nangyari, Sir Will, sa construction worker na ito na kumpare ni Papa na galing Maynila. Wala na po akong nagawa noon, Sir Will, kundi manood na lamang po ako habang ginagawa ni Brandon ni Papa ang hagdan namin patungo sa kwarto ko. Si Brandon patingin-tingin sa akin. Hindi niya talaga maiwasang tumingin sa akin. Attracted ba siya sa akin? May mga ganito palang tao, Sir Will. Hindi naman bakla, lalaking lalaki, pero palaging nakatingin sa akin. Tumitingin naman ako kay Brandon ng pasimple. Hindi ako makapaniwala na may mga taong kagaya niya. Si Papa naman tumutulong sa kanya. Nagtutulungan sila habang tinatapos ang hagdan. Mula noon, Sir Will, ay si Brandon ay palagi na pong nagchat-chat sa akin. Palagi na po siyang nagte-text. Tinatanong niya kung makakasunod raw po ako sa Manila kasi bumalik na sila ni Papa noon sa Maynila. Sabi ko hindi ko alam kung makakasunod ako dyan sa Maynila. Tsaka, ano ba tayo? Hindi naman tayo magkaibigan. Ba't ako susunod dyan? May syota akong babae. Isang gabi lang yun na pinagbigyan kita. Siguro makikipagkita na lang ako sa'yo kapag may trabaho na ako dyan. Pero hindi ko alam kung ano tayo. Bahala na. At umabot na nga po, Sir Will, na nakagraduate na ako at pumunta ako ng Maynila. Doon na po ako nagtrabaho at muli ko pong nakita si Brando. 42 anyos na siya noon. Malungkot po siya sa boarding house niya. Naabutan ko siyang nagbumukok pero machong-macho pa rin siya at ganun pa rin po ang katawan niya. Pagpunta ko po sa boarding house niya, tuwang-tuwa po siya at kaagad niya po akong sinalubong at niyakap niya po ako noon, Sir Will. Wala naman po akong nagawa kundi payagan siya na yakapin ako. In love na in love pala po ang tao na ito, Sir Will, sa akin. Ay, dito na po ako nagpahinga sa may boarding house niya at pinabayaan ko na lang po siyang magkwento ng buhay niya. Mga kwento ng buhay niya nung wala ako sa buhay niya. Miss na miss niya raw po ako, Sir Will, at kahit kailan, hindi raw po ako nawala sa isipan niya habang nagkikwento siya. May mga ganun po pala na tao, Sir Will, dito sa mundong ibabaw. Mga tao mai-inlove sa iyo nang hindi mo namamalayan. Habang buhay ka nilang hahanapin at kapag nakita ka nila ulit, ay talagang mamahalin ka nila ng sobra. Itong si Brando na nga po na alias Bato. At dito na nga po nagtatapos ang kwento ko sa inyo, Sir Will. Habang sinusulat ko po ang kwento ko na ito, nasa tabi ko po si Brando. Tulog na tulog po siya dito sa boarding house niya. Marami pong salamat, Sir Will, sa pagbasa ng kwento ko na ito. Paalam.